Tapos, ang laki-laki pa ng tax ng sigarilyo. Siyempre, hahabulin nila yung kalaban nila. Yung 50% ng value ng sigarilyo sa retail, tax eh. Yung sin tax. No. Isipin mo kung halimbawa isang kaha, 180. Malboro, hindi 90 pesos ng tax. Kaya hindi na hindi nahihinto pagtaas ng alak at sigarilyo dahil sa sin tax. Ewan ko sino ba yung paano kala na illegal yung constitutional. Kasi nga malaki yung tax sa ganyan, sa sin tax. Kaya nga ang laki na ng ng tax na pinatong nila, pero yung health, wala pa rin improvement. Wala. Paano nga ang gampay sa pilit. Ito sa totoo lang, ang daming, kilala na ng mga politiko kung sino-sino yung mga nagluloko-loko sa kanila. Hindi nila masukol-sukol kasi kanya-kanya yung mga kusang na abogadong demonyo. Hindi. Unang-una kasi, kahit makita mo ng butas yung kapwa mo, senador man o congressman, meron ka din kasi. Yun nga yun eh. So, hindi, parang ang nasa utak na ng mga yan, mind your own business na eh. Maliban na lang kung lumatag ka sa Senado at nagkaroon ka ng hearing, doon ka nila gigisahin. 'Di ba? Ang gagaling manggigisa niyan ng mga senador. Puta, sila ilatag mo, sila mo diyan, tulala yung mga yan. Pero ang gagaling manggigisa niyan kasi alam nila yung mga yung mga kalakaran kasi ginagawa rin nila. Lalo na sila ito sa Loso, lalo na Isa pa yan. Pinapanood ako video about yan sa Dayaan sa San Juan. Nagsabi na siya dun sa live niya minsan na, alam ko nung dadaya ka. Sabi niya dun sa kalaban niya. Tatakatakaran na yan. Ibig sabihin ginagawa niya. Alam nga nila yan. Kaya ang galing nila manggisa kasi alam nila kung sang kanila dadalhin kasi gawain din nila. Pero malas lang nung ginigisa kasi siya yung nakaupo doon. Ito, magtataka ka. Nasabi na ni sa live stream niya. Pero walang naghapoy. Kasi alam naman nila eh. Alam nila kalakaran. Yan na yun. Ngayon, ang ano na lang dyan, yung malilinis. Hindi sila nagsasalita. Kasi marami silang babanggain. Hindi so, nila kaya. So, ano na mangyayari? Wala, ganyan na lang. Stagnant na yung economics ng Pilipinas. Hindi nga stagnant, baka pababa na. Meron nang bumangga dyan, hindi rin talaga hindi rin magtatagumpay. Oo. Ang dami ng kalaban mo. Ang dami niyang kakalabanin. Siyempre mo, ang dami na uuka sa Senado ng malalaking tao. Lalo na si kakapal na mo. Acquitted daw siya sa kaso ng planter. Siyempre, putang lang niya. Gagawa nila ng parang pinapaikot-ikot na lang nila yung batas. Ayaw kasi nilang i-revise yung mga lumang batas sa tutukurap. Parang yung matitino, yung mga matitinong yung mga malilinis sa konsensya. Ano lang sila ang tawag doon, tahimik na lang tapos ngingiti-ngiti na lang. Idol lang yan sa Senado, yung mga matitinong na yan. Yung boses kunwari, conforma. Pero hanggang doon lang, wala na. Pero kung ako ganyan, kunwari matino ko, tapos napasok ko sa Senado, hindi ko natatapusin ko. Alam mo yun, yung feeling mong hindi na kaya ng konsensya ko yung ganun eh. Mahahalo ka sa mga demonyo. Is either talaga umalis ka sa politika or maging ganun ka katulad nila. Ganun ang mangyayari dyan eh. Kung gusto mo magpakabayani. Oo, kung gusto mo kasi for sure, hindi tatagal ang buhay mo. Basta lang yan doon. Kung gusto mo mag-resign, o sumama sa kanila, kung magpakabayani ka. Kahit for sure. Para sa akin kahit malinis talaga siya. Pero, ganun nga yun. Alam niya yung mga baho, pero hindi niya no, kasi unang-una, ang dami niya. Ang dami niya, babanggay mo lahat yan. Paano may dami? Paano minunoon ka ng mga politiko? Nagsimula pa kay Aguinaldo, puro ahas na nasa politiko. Hawaan na kasi yan eh. Tapos, once na kumagat ka sa pain, sabi natin malinis ka pumasok sa politika,
Tapos papainan ka ng ganito, papainan ka ng ganyan. Once na kumagat ka, sunod-sunod yan. Tawag dito eh. Tawag dito. Tingin ko pag may malinis sa Senado, dinamansyahan na nila. Kaya ang hirap, ang hirap. Parang walang walang habit. Oo. Pare-parehas kayo may bago. Tapos dawit-dawit. Kaya ikaw, Ano nangyari kay Napoles? Ang dami na dawit na kahit sa una, maliit lang yung dinawit mo. Sabi mo, pinalusot ka lang ng maliit na transaksyon. Ngayon, pag yun nanganganib na sumabog, pati ikaw makikiprotect eh. Alam mo, ikaw parang pipilitin mong hindi sumabog yun eh. Kasi nandun yung pangalan mo. So, ganun yung, kaya wala. Ang hirap linisin yan, putang. Kaya alam mo, sa pinakamaganda talaga dyan, charter change. Chacha. Chacha, solusyon dyan. Tanggalin lahat ng... Tinutulong ni Duterte, ayaw nila. Kaya si Gloria ata nagsusulong din yun. Ayaw. Number 1. Ang political dynasty kasi sila eh. Chacha talaga dapat yun. Wala, kahit mga Pinoy ayaw eh, kasi bulag na sila eh. Hindi kasi hindi nila alam. Ginataon sila ng mga politikong nasa pwesto eh. Na ito ang chacha, ganyan. Hindi tinatakot, binibrainwash. Actually, oo, ganun. Parang binibrainwash. Hindi nila alam kasi, tawag dito, kahit sabihin ng iilan na maganda ang chacha, ang dami aktivista ng UP, di ba? To charter change. Pro-anti? Anti-chacha. Talaga, marami? Anti-chacha. Oo, marami sila. Alam mo naman, nagpapaandar sila ng mga aktivista. So, ang mangyayari niyan, makaka-hype ang social media about sa charter change. No, anti-charter change. Sa social media. So, ang magiging feedback sa nila, bakit kasi mga ganito. Kaya hindi mo maaalis sa mga rebelde, yung banda sa Mindanao, no? Na gusto nilang humiwalay sa Pilipinas. Medyo madas lang talaga yung paraan nila, pero hindi mo maaalis sa kanya kung bakit eh. Puta, isipin mo yung pera ng Mindanao, napupunta lahat sa national government nang walang bumabalik, kinukurakot na ng matindi. Kasi yung Metro Manila medyo nababahagingan pa eh, pero di na umaabot yan sa mga dulo-dulo eh. Kaya ang sakit sa kanila pag nakikita nila, ang laki ng binibigay namin tax sa inyo tapos walang bumabalik sa amin. No. May bayan pa sa may bayan pa sa Mindanao na ang mayor nila napakayaman. Pero wala silang kuryente. Obvious na obvious yung ka-corruption eh. Grabe nga sila doon. Kaya mas pinipili nila mag-angkat galing sa bagay, mas malapit sa kanilang sabay. Kaya sa Luzon. Kaya makikita mo kung tao Mindanao, maraming imported goods.